pag-usapan mo, napakaraming salita ng Panginoon na nagpatuto na pagpalain ka talaga ng Diyos. Napakarami ng salita ng Panginoon na blessed ka talaga kung sa buhay mo mga kapatid, magpakumbaba ka. Hallelujah. Kahit tinatapakan ka na nagpakumbaba ka, kahit minsan binabato ka ng masama, ang sabi mo pa rin, thank you. Hallelujah. Ganun ang Panginoon mga kapatid. Ganun ang salita ng mga kapatid na pagka binasa natin mga kapatid, talagang nandito may tanim talaga natin mga kapatid. Sabi ko nga, sa bawat salita ng Panginoon, kung hindi ka lang pihikan, tataba ka. Amen. Ang problema mga kapatid ng ibang mga kapatid, pihikan eh. Pag nakikita o pag narinig mga kapatid na sabi nga, lalo pag sinabi kasalanan at matamaan sila, ang sakit. Sabi nga, sino bang, hallelujah, sino bang may sakit? Diba? Pagka minsan natatamaan ka at nasasaktan ka, ibig sabihin, may sakit ka. Yes. Kaya minsan nga, sabi ko nga dito, napakarami mga blessed na sinasabi ng Panginoon. Pero dito sa Book of James mga kapatid, ang pinag-usapan dito mga kapatid, na blessed is the crown of life. Dito mga kapatid, hallelujah. Sabi ko nga mga kapatid, the promise is that of eternal life. Hindi pala itong promise na ito mga kapatid, na sinasabi ng mga kapatid ng Panginoon na mapalad ka na o na nagpakumbaba ka sa kapwa mo, kundi ang sinabing blessed in the Book of James mga kapatid, ay yung eternal life mo pala mga kapatid. Hallelujah. Ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga ito mga kapatid, the promise given by Him who cannot lie. Ang sabi ng Panginoon, pinapromise ko yun sa inyo eh, ang kaligtasan, ang eternal life. Hindi sa mga bagay, mga kapatid. Sabi ko nga, but seek ye first the kingdom of God, lahat uunahin mo talaga ng Panginoon eh. At ang lahat na lang mga kapatid, susunod na lang. Amen. Basta ang importante, gawin mo yung kalooban mo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Basahin natin mga kapatid, hallelujah, dito sa Titus po mga kapatid, 1:2. Hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid sa Titus 1:2 mga kapatid, hallelujah. Ang sabi niya, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong wala pang hanggan. Dito mga kapatid, ang eternal life mga kapatid, pinangako na ito ng Diyos mga kapatid, nung pasimula pa daw. Yes. Nung pasimula pa. Ibig sabihin, wala pa tayo. Pinangako na ng Diyos yan. Amen. Kasi ang sabi nga ng Genesis nga mga kapatid, the Word was God, the Word was with God, and the Word is God. Hallelujah. Lalo nang pasimula pa ng mga kapatid, pinangako na ng Diyos yung mga kapatid. Hallelujah. Dahil hindi lang naman tayo mga walang tao mga kapatid. Pero sila man mga kapatid, pinangakuan na. How much more tayo ngayon mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Sabi ko nga dito mga kapatid, and so Christian facing the temptation, first, we have encouraging word mga kapatid. Pangalawa mga kapatid, ang that caution. Ang sabi nito mga kapatid, let no one say, they are tempted by God. Ang iba sabi nila, kaya ako nagkasala dahil Tinutokso ako ng Diyos. tinukso ako ng Diyos eh. Minsan ba nakapagsabi ng gano'n? Tinukso ka ako ng Diyos. Pero ang sabi nito mga kapatid, wala kang makapagsabi na tukso ako dahil tinukso ako ng Diyos. Hallelujah. Basahin po natin mga kapatid sa 13 mga kapatid. Sa James pa rin mga kapatid. Ang sabi niya mga kapatid, hallelujah, huwag sabihin ng sinuman pagka siya'y tinukso, ako'y tinukso ng Diyos. Sabi niya, hallelujah. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya manunukso kanino. Amen. So kung nagkasala ka, so kung nagkamali ka, hindi mo talaga pwede sabihin, natukso lang ako o tinukso ako ng Diyos. Sabi nga, God is holy. He cannot tempt it by evil, mga kapatid. Nor does He cannot tempt anyone to do evil. Hindi ka talaga minsan, dinidiktahan ng Diyos na sabihin, sige, gumawa ka ng masama. Hindi talaga mga kapatid. Pero bakit may nangyayari mga kapatid? Hallelujah. Sabi ko nga mga kapatid, in the verse of 16 mga kapatid hanggang 18 mga kapatid, sabi po dito mga kapatid, God is the source of good, not evil. Every good and perfect gift from God. Hallelujah. Certainly God would not tempt us with evil. In fact, mga kapatid, sabi nga dito mga kapatid, hallelujah, sa Book of James mga kapatid, God give us insight into the development of sin which can help us to overcome the sin.
Talagang binigay na ng Diyos mga kapatid kung paano tayo makapagtagumpay mga kapatid sa kasalanan mga kapatid. Hallelujah. Then ang kasalanan nga mga kapatid, di mo man sabihin mga kapatid, paglabas mo mga kapatid, sabi ko nga, minsan mga kapatid sa trabaho mga kapatid, hallelujah, meron talaga mga lalaki mga kapatid na sabi nga natin, pag nakakita lang mga kapatid ng magandang, wow, sexy. Bakit di mo sinabi yan? May nagsabi. Ang sabi, oh. Sabi na. Kwentuhan. Uy, saan ang punta? Kasalanan. Sabi ko, Brad, masama yan. May asawa ka. Kahit may asawa, kahit pananampalataya. Kaya sabi ko nga minsan, sabi nga nila, basta tumingin ka doon isang bisis, okay lang. Isang bisis ka, tinitigan mo naman. Sunod-sunod pa. Kasi isa nga lang, isang bisis nga lang daw eh. Binusto ko. Pero kapwa mo na lang pala tayo. Kapwa nakakilala sa Diyos, sasabihin ka lang gano'n. Sabi ng Diyos, basta tumingin ka sa babaeng maganda, isang bisis lang daw, hindi pa yung kasalanan. Pero pagkadalawa kasalanan na. Kaya ginawa ko yun, sexy. Yung magano'n pa. Isang bisis lang daw, wala pang... Kurap. Walang kurap. Isang bisis nga lang daw. Titig na titig. Kaya sabi ko nga, Brad, sama yan. Ayun. Kaya minsan, ayaw mo pumasok, dahil nagdadala yung mata ko. Pero ano ba ang sabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, kung kamay mo ang makapagpatisod sa'yo, o kamay mo ang makapagbagsag sa'yo, o makapagpawala sa pananampalataya, putulin mo. Hirap mo. Ang sabi ng Diyos, kung magkakasala ka dahil sa mata mo, tanggalin mo mata mo. Lupit. Sabi ng Diyos, nagagawa ba yun? Hindi mo ako kami. Kaya nga sabi ko nga, ingatan lang talaga mo na ipakilala mo, ipakita mo mga kapatid na isa kang anak ng Diyos. Let your light so shine before me. And God, hallelujah, will abide in you. Kaya lang yung mga kapatid, kung patuloy ka gumagawa mga kapatid ng kasalanan sa buhay ng mga kapatid, hallelujah, sabihin ko sa inyo mga kapatid, ang pagpapala na dapat parating na si mga kapatid, mawawala na. Yes. Kasalanan mga kapatid, hallelujah. Sabi ko nga mga kapatid, hallelujah. Dito mga kapatid, binibigay na verse na itong mga kapatid, na sinasabi nito mga kapatid, kung paano ba natin ma-overcome yung mga pagsubok na itong mga kapatid. Paano ba natin ma-overcome itong mga temptation na itong mga kapatid. Sunod po tayo mga kapatid, hallelujah. Dito po mga kapatid, sa 14 hanggang 15 mga kapatid, sabi ko nga dito mga kapatid, hallelujah. Sa 14, basahin natin mga kapatid. Ang sabi niya, kundi ang bawat tao ay natutuksong pagka nahihila ng sariling masamang pita ay nahihikayat. Ang sabi dito mga kapatid, hallelujah. Una mga kapatid, the first stage is temptation mga kapatid, hallelujah. Involves two things. Dalawang bagay mga kapatid, hallelujah. Una mga kapatid, lust of the flesh. Hallelujah. Ang lust of the flesh mga kapatid, a strong desire for something. Lahat ng mga kapatid pag nanasa ng buhay mo mga kapatid, laging nasa iyo mga kapatid. Kung hindi ka filled with Holy Ghost mga kapatid, kung hindi ka filled with Holy Spirit mga kapatid, papasok ka lang sa buhay mo. Pag nanasa, magbababae ka, magpalalaki. Bakit mga kapatid? Sabi nga natin, ang lust of the flesh mga kapatid, hindi lang naman nakatuon sa mga kapatid. Hindi lang nakatuon sa isang bagay, kundi maraming bagay mo. Kung ano man yung nakapaligid sa mga kapatid, nakagustuhan mo lagi ang sarili mo, o kagustuhan ang sarili mo lagi ang nasusunod, that is lust of the flesh. Palagpakan natin po yung mga kapatid. Pangalawa mga kapatid, enticement, an opportunity, an encouragement to satisfy the desire mga kapatid. Nandiyan yung opportunity, minsan mga kapatid, nasabi nga ng tao, pag nag-iisip mga kapatid, hallelujah, ito opportunity ko natin. Minsan gusto mong gumawa ng masama, sabi ko nga, di baling magpagod ka, di baling magpuyat ka sa kinita mo, malit ng kinita mo, at least malinis ka sa kanya. Hindi yung gumawa ka para magnakaw ka, gagawin mo na lang, magsinungaling ka na lang para magkapera ka, hallelujah. Doon yung magpapasinungaling ang natin. Sabi nga natin mga kapatid, ilagay natin ito mga kapatid sa in mathematical mga kapatid, formula mga kapatid. Sabi nga, desire mga kapatid, sa puso mo mga kapatid, hallelujah, plus opportunity mga kapatid, na pwede mong gawin, equals temptation. Amen. Totoo yun mga kapatid. Pagka ang puso mo may pagnanasa mga kapatid, plus
Hallelujah. Sinabayan mo pa ng opportunity. What it means opportunity, mga kapatid? Na alam mo na sa puso mo na kaya mong gawin yun, sinabayan mo dahil may oportunidad ka gumawa sa bagay. Kaya ang kalalabasan, natutugso ka sa mga bagay naman na hindi mo. Amen. Hallelujah. Wala pa natin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, hallelujah. Ito nga, mga kapatid, example dito, mga kapatid, sa isang bata, mga kapatid. Kasi nung nanood ako ng TV, mga kapatid, ang sabi ng bata, mga kapatid, ang sabi ng nag-ano sa kanila, mga kapatid, parang nagsusumog sa kanila, mga kapatid. Ang sabi nung nagsalita, anak, sinumog talaga nila yung bata, mga kapatid. Anak, ito, mayroong pagkain doon. Hindi, siyempre, mga bata, may sa candy, photo candy. Binigay mo, mga kapatid. Sinubukan nga nila yung bata, mga kapatid. Tapos pagkasabi, huwag mong galawin yan o kainin yan. Ang ginawa nila, tinisting nila mga kapatid. Nilagay nila yung bata, may 3 years old, pinasimulan nila sa 3 years old, mga kapatid. Kasi ang sabi nga daw, mga kapatid, ang bata daw, mga kapatid, yung minsan, hindi daw magsinungaling. Hindi nagsisinungaling yung bata. So sinubukan nila, in-experimento nila, mga kapatid, kung totoo ba talaga ng bata ang sisinungaling. Nilagay yung bata doon, nilagay ng mga cotton candy, kung anong klaseng candy, nilagay yung bata doon. Pagkatapos, nilagay nila ng video, umalis na yun. Pagkatapos ng mga kapatid, sa madaling salita, mga kapatid, may lumapit. Sabi niya, "Hoy, may candy oh, gusto mo?" Sabi niya, "Bata, no. Said mama, huwag daw." Inulit-ulit nang nagganokso nga. Hindi nga daw pwede, masama daw. Umalis ngayon yung, ang tukso. Ganun yung bata, wala na. Kumain siya ngayon. Natukso eh. Bumalik ngayon yung nag-train sa kanya. Kumain ka ba? Sabi ko, hindi po. Ginalaw mo ba yan? Hindi po. Sadyang mugas talaga na kahit bata, pwede rin pala magsimula. Example ito, mga kapatid, na ang pagsubok talaga minsan, kaya nga sinabing subok eh, itatry ka lang kung kakagat ka. Pero bata eh. Sabi ko, kahit gaano ka kulit yung bata na yan, kahit gaano ka yan, minsan mainis ka, sadyang tagal na talaga yung bata yan. Hindi mo talaga mapigilan yan. Paluin mo man ang paluin yan hanggang sa mautas yan, hindi talaga titigilin yung bata yan eh. Sabi nga ng ating Panginoon, dalhin mo ang bata habang maliit pa siya sa church. Then pag laki na, hindi mo na ito. Kaya nga minsan sabi ng gano'n, ang iba eh, hindi ko dadalhin, kulit kasi ng anak ko eh. Ang ingay-ingay. Amen ba, mga kapatid? Mga anak natin makulit ba? Amen. Wala ba akong anak, iba? Wala kayo. Kahit kung mga kapatid ang Panginoon, mga kapatid, tinukso ng ni Satan, mga kapatid eh. Sabi nga, mas matindi yung mga kapatid, hallelujah. Alam ni Satan na Diyos eh. Sabi ni Satan, kung Diyos ka naman talaga, sige nga, yung bato na yun, gawin mo ang tinapay. Diba? Tinukso talaga eh. Ang sabi pa ng Diyos, o sige, tingnan mo lahat yung mga bagay na yan. Yung nasa baba, may ginto. Yung sa baba, may malaking bahay. Sige, ibigay ko sa iyo yan. Hallelujah. Sumamba ka lang sa Minsan tinutukso. Kahit man ang Diyos daw, tinutukso ng TV. Ano pa kaya tayo? Palakpakan natin ng Panginoong mga kapatid. Pagkakawa, mga kapatid, hallelujah. Saan na-develop, mga kapatid, ang kasalanan? Sin itself, mga sa sarili mo natin, mga kapatid. Basahin mo natin, mga kapatid, hallelujah. In the book of James 1:15, mga kapatid. Kung magkagayoy ang kahalayan, ang mapaglihin ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Palakpakan natin ang Panginoong, mga kapatid, hallelujah. Ang kasalanan ng mga kapatid, pagka nangyari na, kasi ginawa mo na yun eh. Action in action. Ginawa mo na, at pag ito nangyari na, tuloy-tuloy na. Kamali na ako na, tuloy-tuloy na to. Ginong sa tao na. Hallelujah. Sabi nga dito, mga kapatid, ilagay ulit natin, mga kapatid, hallelujah, sa formula in mathematical, mga kapatid. Sabi nga dito, desire, mga kapatid, yung pagnanasa mo, mga kapatid, hallelujah, plus opportunity, plus, hallelujah, action. Kung kanina, mga kapatid, temptation lang yun, mga kapatid. Kung baga, binigyan ka lang ng temptation, mga kapatid, sinubok ka lang. Pero ito, mga kapatid, kasalanan na ito, mga kapatid. Bakit? May action na. Kaya sabi ko nga, kailan ba nangyayari ang kasalanan? Pagka ginawa mo.
Kung sinubok ka pa lang, hindi yun kasalanan. Yes. Sinubok ka pa nga lang eh. Yes. Bakit? Nagdesisyon ka na ba na, oo, sige, gawin ko na? Hindi ka pa